pangalawang war story ko na marami pero ito yung pinaka-the best kasi na war story ko kasi hindi ko akalain na yung pau namin is naging kaibigan ko. So, ganito yung nangyari sa amin noong 2004. Anong ibig sabihin kami sa Pantukan, Davao de Oro. Noong 2004, October, may test mission ata yung test mission, kung hindi ko makalimutan, test mission niya ng 158 doon sa Davao de Oro. So, natas kami, yung second SRB na parang nag-operate din at that time, nagsabay kami sa 158. Talagang mabait ang Diyos sa aming seksyon, sa pamumuno ni Second Lieutenant Domingo, kasi naka-recover kami ng 7 na baril at saka may captured na 4 at saka may tatlo na namatay. Isang babae at saka 2 lalaki. So, yung starting dyan is talagang meron kami guide na first time ko talaga na nag-operate na yung guide namin na nakuha namin ng guide kasi medyo nagkaligaw-ligaw na kami doon. Nagkuha kami ng guide na civilian. Civilian yung guide namin. So, hinatid kami doon sa gusto namin na mapuntahan. Sa LDLC? Oo, hindi sa LD. Mga day 3 na namin yon. Pangatlong araw na namin. Kasi unang araw at pangalawang araw, wala pa encounter? Wala pa. Yung pang-apat na araw yon. Ikaw niyan, ang designation mo? Bali, section movement kami doon. Si Lieutenant Domingo yung section leader ko at ako yung platoon sergeant. Platoon sergeant pa yun. Ako yung platoon sergeant. So, first time ko na meron nagdasal sa amin sa gitna ng kabundukan. Sabi niya sa akin, pwede ba ako magdasal sa inyo? Sino Sabi ko, sige, pwede. Hindi ko alam na yun pala yung guide namin na nakuha namin ng guide, pastor. Pastor daw siya. Sabi ko, hindi ko alam kung anong religion na pastor yun siya. So, pinagdasal kami doon sa, sabi ko, muna tayo? Sabi ko doon sa mga kasama ko, sabi ko, pwede ba magdasal muna tayo? Idasal tayo ni pastor. At nagdasal siya, talagang siguro dininig ng Diyos yung dasal niya kasi kinabukasan, nakakita kami ng tao na nakaputi. Sabi ko, kasi yung binabaan namin, yung access of advance namin, grabe katarik. Hindi madaanan ng tao yon, pero dinaanan lang namin. Tapos pagtingin namin sa baba, sabi ko, bakit may tao doon? Sabi ko, may nakaputi. Nakita na, babaan natin, sabi ko. Kasi, ang ugali ko kasi, pag mag-platoon sergeant ako, o section sergeant, hindi ako lalayo sa lead scout ko, pangatlo ako niyan. Ako yung lead scout, at saka yung guide, at saka pangatlo ako, tapos yung team leader. So, makikita ko yung nakita namin yung nakaputi na tao, sabi ko, babaan natin, magkakalaban yan, sabi ko. Binabaan namin. Tapos nakita namin yung may kubo. Nagtaka kami, may kubo. Sabi ko, may kubo dyan. Linampasan pa namin yung kubo. Tapos yung tao na naglalabahin doon, po na yun. Sabi, huwag kang gagalaw doon. Sabi ko, huwag kang gagalaw. Hindi siya gumalaw. Tapos, yung tropa, inikutan nila yung kubo, tinignan, may tao. Wala sila makitang tao, tahimik. Yan pala, yung kalaban, natutulog doon sa ilalim ng kubo. Sila, pagtingin ko sa ganyan, may babae na lumabas. Sabi ko, abutin lang yung tropa, nakita nila yung babae, nagputok na rin ako, pinutukan ko yung babae na yung nakaputi na lalabas sa kubo na maliit na may hawak na ang akala ko yung hawak na yung shotgun.
Sabi, wala, may shotgun yung babae, di tumba siya. Di, ano na, nag-ratrata na doon sa, rinatrat ng tropa yung baba ng, ng kubo at saka yung sa loob. Binanatan ng tropa yon. May sumigaw na babae, sabi niya, Sir, may may bata sa loob, sabi nila sa amin. Di, sabi ko na, bakit may bata sa loob na naman ito? Di, sabi ko, si Spire. Pero nakita ko na yung na natumba na yung babae, pati yung nakita ko rin yung may nakadoyan doon sa ilalim ng kasi ako yung nasa gilid. Tapos yung tropa umikot niya sa likod ng kubo. Mabuti na lang yun. Nakita rin siguro yun na binanatan nila at binanatan ko rin yung babae na yung lumabas na may hawak na shotgun. Ang alam ko shotgun. Tapos yung tao na yung inold ko, nakalimutan ko na pagulong-gulong sa kasi nandiyan lang sa tabi ko, hindi ko na nabaril kasi nandiyan yung nakita ko. Pag ganon ko sa nakita ko yung gulong-gulong siya na gano'n. Sabi ko, bakit hindi natamaan yun? Sabi ko. Pero akala ko na patay yun kasi gulong-gulong siya. Yung pala wala. Hindi pala na yun. Natamaan. Hindi natamaan. Kasi concentrate ako doon sa ilalim na nakita ako ng kadoyan doon. Yun yung naglalaba. O yun naglalaba. Yung tao na yun naglalaba na isa. Na hinold mo. Walang baril yun, yung inold ko. Nawili na ako doon sa talo na sa bangin. Hindi ko na kita ko lang yung ganun sana, wala na, nandun na sa baba na. Sabi ko, grabe naman yung ng tao na yun, sabi ko. Concentrate kasi ako doon sa nakadoyan na sa ilalim ng kubo. Wala man baril yun, sabi ko, wala man baril, biglaan man. So, ang madaling sabi doon, wala talaga yung time na yun, wala man lang putok yung kalaban. Naka-recover kami ng 7 na baril. Bale, 3 na paw. Yung prisoner of war namin, 2 babae at saka 1 lalaki. Pero hindi wounded yon. Puro wounded. Lumabas pala sila doon sa kubo. Sabi ko, kasi nung ceasefire, sabi ko, ceasefire. Tapos sabi ko, labas kayo dyan. Gumagapang sila palabas. Palabas siya sa kubo. Tapos hinoldo ng tropa. Sabi niya, nyo, kay pasukin ko muna yung kubo. Nandun pala yung baby Armalite sa kubo, doon sa loob, baby Armalite. Tapos, nung na yon, before na nag-expire ako, nakuha ako na yung baril doon sa ilalim, dalawa yung hawak ko baril. Kasi ako yung malapit doon sa nakadoyan na NPA. Tapos yung hawak-hawak ng nung hawak-hawak ng babae na shotgun, tinapon ko sa baba. Kasi sa shotgun lang naman ito. Sabi ko, importante yung M16. Sabi ko, kuha ko yung M16, tinapon ko yung shotgun. Sabi ng Sir, may dito may bata, sir. This is fire. Lumabas yung pinalabas ko yung lumabas sila, 3 sila, 2 babae at saka 1 lalaki. Yan pala yung commander pala. Yung lalaki. Pero hindi sila sumigaw na susuko. Hindi man sumigaw. Basta sabi na lumabas lang. Sige, hindi sila sumigaw na na susuko sila. Basta pinalabas ko lang sila doon. Pero hindi sila nakareact. Wala na, hindi sila nakareact. Kasi may wounded na, may mga tama sila sa paa. Walang, hindi yan nakareact yun. Yung baby Armalite niya nga basag-basag sa, hindi mo na kasi naputukan ng M203. Kasi may nagpaputok yung tropa ng M203 sa ilalim. So nung lumabas na? Lumabas sila. Tapos pinurse aid namin. Yan pala yung isang babae nag-aaral sila sa Ateneo, pati yung patay, yung namatay na babae na magandang. Grabe kaputi yon, yung na yon, yung babae na namatay. Puti, taas na babae. Tapos yung sabi ni Ledes, yung kilala niya yung commander na yon, yung nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Sabi niya, yan master, kilala ko yan. 15 years sa serbisyo yan.
kasama ko noon yan, sabi ng tropa natin Oo. na surrender din na ano na, Oo. na sundalo na. Gusto nila ganyan, sabi ko, wag. Sabi ko, huwag na natin ano yun kasi may babae. So, ang ibig sabihin nun is nakapito yung isa na yung isa na gumugulong na hindi ko nahuli ng PIP company nung nag-reinforce sila sa amin. Nandun pala sa baba, hindi nakaalis sa baba namin. Hindi umalis yun. Yun ang nakuha ng PIP company. Bakit hindi? Dahil sa takot, sabi niya, bakit hindi ko umalis? Di ka naman apat pala yung apat yung pau natin. Yung 2 lalaki at saka 2 babae. Oo. So, bali, tapos tatlong Namatay. patay. Tapos yung recover natin doon, isang baby, isang Herbalife. Basta 7 yun. Tapos yung itinapon ng babae, akala ko shotgun. Ano pala yun? Yung, ano tawag nito? Yung bar pala yun. Yung hawak ng babae. Tapos yung sabi ng tropa, naghanap na ng mga recovery ng mga tropa. Sabi ng tropa, wala na master. Sabi niya, wala na. Pero 2 yung hawak ko na binigay ko kay lumawag yung isa. Sabi ko kay Amandre, sabi ko kay late Amandre, sabi ko, man, meron pang dyan, shotgun. Sabi ko, kunin mo, may shotgun pa sa baba. Sabi ko sa kanya, sila, si Amandre yung nakakuha. Hindi shotgun to, master. Bar ito. Grabe yung babae niya, bar yung baril niya. Oo. Sabi ko, Pero nagtagal ang putukan nyo. wala, di nagtagal siguro. Saglit Mga 1 minute lang. Hindi siguro abot ng 1 minute. Kasi wala na maputok. Wala putok yung kalaban. Hindi sila nakareact talaga. Sabi ko nga, nabilib tayo sa Ginoo pag ang Ginoo yung Diyos talaga yung kay wala bala putok yung kalaban. Nakarecover ng baril. Meron pang 4 na 3 yung wounded, isa yung na lang. Parang nag-surrender na lang yan kasi wala siya tama. So, yung isang commander na yan, yung 2 mag-asawa pala, taga-Mawab pala sila. Nung na-assign ako sa 10ID, yung mag-asawa na yon, Yung pau nyo. yung pau namin, kasi nakita kami noong 2019 nata. Amakin mo 2004 up to 2000 2004 na enkwentro yon, yung pau natin. Tapos 2019 nakita kami doon sa baba ng campus sa TNID. Oo. Abuti na lang may tropa na sabi niya, parang master ba? Parang may kilala ko ng kapitbahay ko, sabi niya sa akin. Sabi ko, sino yun? Sabi ko, hindi ko commander yan. Kasi alos kasi yung na yun, yung area na yun, parang alos mga commander ng NPA yung na yun. Retorne. Oo, mga returnee. Mga nag-surrender. Oo, mga surrender. Tapos yung commander na yun, kilala ng tropa natin, tapos kilala rin sa akin. Di pinuntahan ko ngayon siya. Sabi ko, anong pangalan mo? Ay, sabi niya sa akin, parang kilala kita, sir. Sabi niya, di ba ranger ka? Sabi ko, oh. Ikaw yung nagligtas sa amin, sabi niya. Saan? Doon sa di na, alala ko na, pero alam ko na kami yung ninyo, yung naikwentro doon sa Mabini, sabi sa Mabini sa Davao de Oro. Kayo ba yun? Yung tapos, pakita ko sana yung picture na, yung picture nila na, kasi nandun yung picture na, pero parang sketch lang yun. Pero mapamiliarize mo yung mukha nila. Sabi, kayo talaga yun ba? Yung sabi ko, paano kayo napunta, paano kayo, bakit dito kayo malayo man yung Mabini, paano kayo, doon? Sabi, taga dito man kami, sir, nung
nung inkwentro ninyo, pasalamat kami na binuhay nyo kami. Sabi na mag-asawa. Tapos yung commander, bodyguard na ni Congressman Alvarez do sa Davao de Oro. Sabi ko, wala. Kaya nila ko, parang yakap nila ako nung mga, ikaw yung nagligtas sa amin, sir. Sabi niya, kasi nakita nila na maraming mga tama sa paayon. Salamat kay puro paayon tama nila. Ako pa yung naglilinis ko pa yung mga dugo sa mga na. Pati yung sa malapit sa ita nila kasi may tama yung ita nila. Huwag kayong sabi ko, talian lang natin yung tama nyo para hindi maubusan ng dugo kasi baka malayo yung pagdalan sa inyo, sabi ko. O sige sir, sabi niya. So naalala? O naalala ikaw talaga yon sir, ikaw yung nag-first aid sa amin, sabi nila sa akin. Kaya sabi ko, kinatayan pa nila ako ng manok nung nakita nila kasi grabe tuwa nila na bakit daw na sa dami-dami ng sundalo, kung ibang sundalo lang daw yun, baka patay na daw sila. So yun yung pasalamat nila. Oh, yan pasalamat nila sa akin. Doon sa 6 company kasi hindi sila pinatay kasi kung iba yun. Sabi nila kung iba lang sundalo yun, sir, kasi patay na kami, sir. Baka wala na kami ngayon, kawawa yung mga anak namin, sabi nila. So napakatagal na panahon, Master. Oh, nakapatagal na panahon. October 15 years. 2004, 2019, 15 years. 15 years. Bata pa sila noon. Bata pa, maganda. Bata pa yung yung commander, pati yung babae, bata pa. Kaya pala sabi ng sis company noon, yung mga old na sis company, sabi nila, iyan yung nag-iyaw-iyaw ng manok no sa baba ng brigade. Sabi nila, yan yung kilala namin na yan, yung babae na yan, yung nagagano-ganon ng barbecue do sa baba ng brigade. Kalaban pala natin yung kinakainan natin ng barbecue nun, sabi ng mga tropa. So may din talaga ang Diyos noon. Oh, doon ko sabi ko, doon ko talaga napansin na pag meron talagang tayo ng protection sa Diyos at magdasal ka talaga. Tignan mo na lang, kahit isang putok, walang putok yung kalaban, pero naka-recover ng baril, nakakuha pa ng body count. Ang maganda doon, Master, is binuhay nyo. Oh, yun lang ang maganda doon kasi yung mag-asawa pa yun, daming mga anak, tatlo yung anak niya, puro mga lalaki. Ay, isang babae, 2 lalaki, at ayun. Tignan mo, sir, kung napatay ako doon, patay kami noon, yung mga anak ko, kawawa sila, sir, kung napatay kami noon, sabi nyo. Kaya nga, huwag na kayong babalik sa bundok kasi, ay, wala na talaga, sir. Ayaw na namin. So, simula noon, Master, hindi na sila bumalik talaga? Wala na, hindi na talaga sila bumalik. Nandun na maganda na yung buhay nila. Kasi yung asawa niya, yung babae, parang may business nata yan. Tapos yung lalaki, yung commander, bodyguard ni Congressman Alvarez. Kaya sabi niya, grabe yung hawakan namin nung sabi niya, sir, salamat, sir. Hindi, kayo pala yun, sir, sa amin. Kayo pala yung nag-save sa amin nun. Kasi ako talaga sa wounded nila, ako yung nag-tourniquet sa mga tama nila, pati yung maganda na nag-aaral sa Ateneo na bata, na maganda. Sabi niya, sir, dito sir, parang may tama rin ako dito. Sabi niya, kasi nakapantalon Iniwa ko yung pantalon, nakita ko talaga may tama. Parang may sharpnail ng M203 yung mga paa nila. Tapos may tama ng bala. Sabi na, talagang pangalawang buhay namin to, sir. Sabi niya, yung time na yon, akala namin mamatay na kami, sabi nila. So nakaibigan mo tuloy yung... Oo, nakaibigan ko tuloy. Minsan pumapasyal ako doon sa bahay nila. Yung sabi ko na naging kaibigan ko pa. Minsan papasyal ako doon, kain tayo sa bahay, sir. Kikain lang ako doon. 2 beses ko nakikain doon sa bahay nila.
Mabait man yung mabait man yung lalaki. Hindi ko akalain sir na kung Anong pakiramdam mo, Master? Na kalaban mo noon. Tapos, medyo... lagi kaibigan. Oo. Eh, Nagpasalamat pa sa'yo dahil binuhay. masaya man din kay siyempre at least hindi natin yan na although na kalaban natin pero pag ganyan na may tama na at buhay pa kung kaya man natin na kung kaya natin buhayin at buhay pa sila buhayin natin kasi alam mo kasi hindi natin masisi yung ipinaglalaban nila kasi naligaw lang din sila ng landas kapwa natin Pilipino yan parang kumbaga kapwa mo Pilipino dapat na naglalaban lang dahil sa maling ano nila at nagkataon lang na nawundid sa balibawa nagkataon na nawundid sa gera buhay natin pagdating na araw yan nga magiging kaibigan pala natin yan sila at yun na nga hindi ko akalain na kalaban nagiging kaibigan kasi sila hindi man din yan sila na forever na yung isip nila rebelde yan at kung magbagong buhay yan at magkita-kita ulit tignan mo yan hindi ko akalain na hindi ko akalain talaga na makita ko muli yung binuhay namin na binuhay ng cutting edge yung sis company na hindi namin yan na kasi siyempre kapwa natin yan So, at least hindi ka rin nagsisi sa desisyon noon, no? hindi rin ako nagsisi na desisyon na bubuhayin yan sila kasi kahit na kalaban natin yan, siyempre malay natin may mga pamilya yan sila, may mga anak na naghintay sa kanila. Yun na nga, kung napatay daw sila, sino kaya yung bubuhay sa mga anak nila na 3? Kung halimbawa na namatay sila nung time na yon. So sabi ko nga sa kanila, sabi ko pasalamat din ako at hindi na kayo bumalik, sabi ko sa kanila. At sabi nila ay hindi na talaga sir. Kay pangalawang buhay na namin yun, pasalamat nga kami na nabuhay kami. At yung na-encuentro namin is kala namin yung mga sundalo matatapang pala sabi nila kung matapang pala kay sir dapat pinatay nyo kami doon hindi pala kayo pa yung nagagamot sa amin sabi nila sa akin sabi ko hindi naman na iba naman yung sundalo ngayon sabi ko hindi naman na ano yan may puso din kami kung halimbawa kayo may puso din kami may puso din kami kasi kami nararamdaman namin may pamilya din kami kung halimbawa matay ka paano naman yung pamilya nyo di ba kagaya yan sabi ko sa iyo na sabi mo sa akin paano kung namatay kami yung 3 anak mo sino kayang bubuhay sa kanila so yun lang yung hindi ko makalimutan na istorya kasi sa war story ko kasi yung mag-deceive mo noon, kaibigan mo pala ngayon. Malas nga lang ako kay nawala kasi yung contact number nila sa akin kasi sabi niya, sir, dapat makontakan lang tayo sir. Kapag mag-retire ka sir, huwag mo lang kalimutan. Sabi ko, hindi Kaya wala lang yung contact number nila sa akin. Kaya na-lost contact ako sa kanila. Wala na kaming pero nung active ako, laging magkwentuhan kami noon, yung lalaki kasi palakwento yun Babait yun. So, yun lang sa akin. At salamat ako sa Diyos na yung time na yon is talagang safety kami, walang at yung pinakamaganda pa doon is naka-recover kami, na-promote pa at may natanggap pa na award na blessing na binigay ng Diyos.
Kaya yun lang sa akin. Maraming salamat at maraming salamat din sa Diyos